Okay, nilinaw ng Malacanang na manatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Nako, usaping tiwala to, partner, ha? Ito, ha? Oh, nagbigay na naman ng salita si Pangulong Bongbong Marcos na malaki daw po, mga kabayan, ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay, kanino to? Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco sa kabila ng mga batikos laban sa kaniya. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, patuloy pa ring itinuturing ng Pangulo si Prasco bilang mahalagang miyembro ng kanyang gabinete. Ayan. Ito ay kasunod ng mga usap-usapan posibleng tanggalin si Prasco dahil umano sa labis ng self-promotion at kakulangan ng pagbibida ng mga programa ng pamahalaan para sa turismo. Marinito ang itinanggi ng palasyo kabilang ang pabilitang papalitan siya ng dating PAL executive na si Stanley nang bagamat aminado ang silang patuloy na sinusuri ang performance ng lahat ng cabinet official. Samantala, sinabi ni Castro na tinutugunan na ng gobyerno ang reklamo ng mga biyahero, lalo na ang mataas na pamasahe sa lokal na eroplano. Ayon sa kanya, kumikilos na ang Department of Transportation and Civil Aeronautics Boards upang matugunan ang isyong ng mahal na fare o airfare, kabilang ang pag-regulate sa fuel surcharge upang mapabuti ang bansa. Mga partner, napakagandang pag-usapan ito, ha. Una, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malaki pa rin ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Prasco sa kabila ng pagbagsak po ng turismo. Pater Bisdak, kanain mo na. Alam niyo po, dapat to si Prasco, tinatanggal na talaga to kasi sablay yung economic policy ni Prasco eh. Ramdam na ramdam po namin taga Siargao, anak ng kamote oh. Ang hirap ngayon magnegosyo pag may kinalaman sa turismo. Grabe! Nawala yung mga inchik. Sa panahon ng inchik, ang grabe, siksik liglig ang biyaya. Ng turismo partner. Hindi mga kuripot ang inchik. Ngayon, tinataboy nila yung Chinese. Nung tinataboy nila yung Chinese, ang pumalit mga European countries, ang kukuripot, partner. Ang kukuripot. Hindi ang sumasakay ng sasakyan, naglalikat lang. At saka pag pumunta ng mga accommodation, grabe ang mga babarat, partner. Ay, bago ko. Kaya kawawa yung ang nagnenegosyo ngayon sa turismo, kawawa talaga. Tapos sasabihin mo nagtitiwala, wala na, bagsak yan yung turismo natin. At saka partner, di ba ho? Tinaboy nila yung China. Pinilit nila pabalikin yung inchik. Pinilit. Di ba pre-visa? 14 days, pre-visa. Kinagat ba ng Chinese? Hindi kinagat. Hindi. Hindi pinansin. Paano papansinin eh? Mga putol-putol na dito sa ating bansa. Itong tourism secretary, mukha niya, minumodel niya, anak ng kamote. I-model mo yung Siargao, wag yung mukha mo. I-model mo yung Boracay, wag mo yung mukha mo. I-model mo yung Palawan, wag yung mukha mo. Nakakaumay ang mukha mo. I-model mo yung Davao, yung mga tourist destination. Hindi man tourist destination yung mukha ni Prasco. Di ba ho? Kaya sumablay itong babaeng ito, dapat tinanggal na yan. Partner, bago bigay kay KPL. KPL, bago ko bigay sa iyo, ano ang masasabi mo ngayon dito na walang turismo pero malaking tiwala pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos kay Prasco? Sila na lang nagtitiwalaan. Tayo, wala naman tayong tiwala sa kanila eh. Ito, may kwento ko lang mga partner at maglalabas na rin ako ng sama ng loob ko. Bakit? Ito mami, dudugtog ko. Unang-una partner, ako buwan-buwan akong umuwi ng Davao mula Manila. Paglapag, pag-alis, nakikita ko yung malaking billboard dyan. Malaking tarpaulin dyan. I love Philippines. Oo, I love Philippines talaga. Mahal ko ang Pilipinas kasi Pilipino ako. Pero pag naiisip ko mga partner, nalalaman ng mga foreigner na pumapasok sa ating bansa na ganito ang nangyayari sa ating bansa, ako nahihiya ako eh. Kapag ka naroon yung yung word na yun, yung salita na yun na I love Philippines,
yung ibang lahi nga, hindi na pumapasok sa atin eh. Dahil unang-una, napakamahal ng mga plane ticket. Magka- Oo. Ito umuwi ako ng Davao, Magkano? pumunta ako ng Manila. Pagkagaling ka ng Davao, nagtataka ako, ba't ang mahal? Magkano? Pagkagaling ka rin ng Manila, pagpapasok ka naman ng Davao, especially Mindanao, Mindanao, bakit ang mahal-mahal ng pamasahe? Dinaig pa yung pamasahe papuntang Thailand, papuntang Malaysia, mas mahal pa, partner. Pwede. Buwan-buwan. KPL. Nalalagas tayo niyan. Sinong mga foreigner ang gaganahan niyan? Sinong mga turista na pumasok sa ating bansa na hindi sila halos makakapag-ikot dahil sa napakamahal ng airfare? Di ba? Yan si Prasco, partner, walang ginagawa yan na ikabubuti para sa turismo, kundi para lang sa sarili niya. Kahit saan makita mo mukha niya eh. Akala niya siguro artista siya. Madam, hindi po kayo artista, madam. Gabinete lamang po kayo ni Marcos. Nariyan kayo para pag-ibayuhin po ninyo inyong trabaho para makinabang hindi lang ang mga Pilipino, kundi ang mga turista na pumapasok sa ating bansa. Nang sa ganun, mapalakas natin ang turismo sa ating bansa. Huwag kang magpa-fame, madam. Nagpapa-fame ka eh. Nagpapasikat ka eh. Mukha mo nakikita sa mga sa mga tawag din sa mga billboard na naglalakihan eh. Bihira na buhay Okay. ito. Pababain mo, Partner. Partner, dudugtong lang ako dun sa pamasahe, partner, kasi nakaka-relate ako dyan eh. Sa Siargao kami. Bakit? Bakit magkano ang masahe? Banggitin niyo na yung presyo. Pinakamura, 5,000 papunta pa lang. Ha? Partner. Ha? 5,000 papunta, kahirap-hirap. Paabot pa ng 17,000 to 14,000 one way, partner. Ano? Grabe! 14,000 one way, partner. Merong ganong presyuhan, partner. Sa Siargao. Grabe, ano? Kaya- Hindi na ako partner. Nakasang ko partner. 18,000 Partner? 18,000 ang pamasahe ko. Partner to ha. Sisigit lang ko ng konti sa dalawa. Ano sabi ni KPL kanina? Mas mahal pa ang pamasahe papuntang Thailand. Di ba? No. Mas mahal ang pamasahe dito sa atin. Domestic flight. Domestic flight. Kaysa Mas mura pa papuntang Thailand. iba't ibang bansa. Isang ibig sabihin yan, KPL, Kabisdak, bumili tayo ng lupa sa Thailand. Diba? Kaya partner kaya dapat ikaw sino yan? Prasco. Makiusap kami sa inyo kasi kawawa yung mga taga Siargao. Yung mga taga lokal, hindi na nakakauwi ng Siargao. Siguro meron dyan 10 years na hindi nakakauwi, 20 years hindi nakakauwi. Bakit? Ang mahal ng ticket talaga sa eroplano. Yun. Sinisindikato po ito ng airlines company, kasabwat itong nasa gobyerno. Ikaw, Department of Tourism, pamurahin mo. Dapat ang pinakamahal dyan siguro na pamasahe, mga 3,000 lang. Dapat ganun ang pinakamahal para maraming mga kauwi na mga Pilipino at maraming mahikayat na mga turistang pupunta sa Siargao. Pupunta kung saan, Boracay man lang, basta murang pamasahe. Hindi lang naman ang goal natin yung mga foreigner, kundi yung mga local tourist din. Tayo, ang dami natin, 120 million eh. Kung tayo nagbabakasyon sa iba't ibang probinsya, hindi makagenerate tayo ng income. Correct. Imura nyo po para hindi kami magmura sa inyo. Yun. Partner, alam nyo, tama yung punto ninyo. Kamakailan po mga kabayan, naglabas po ng pahayag ang si Yusek si Auntie Claire, na sabi niya, tara na, huwag kayong maging turista sa sariling bayan. Mauna tayo mga Pilipino. Kaya pa tayo mauunang tayo mga Pilipino? Gusto ko nga pumunta sa resort ni Bisdak, hindi ako makapunta. Ang mahal-mahal ng pamasahe, di ba, KPL? Diyos ko, napakamahal. Hindi, sa totoo, kami, nagpaplano kami pumunta kay Bisdak.
Sa hindi ho nakakaalam, sa gusto pumunta, ha, may komisyon ako to, Bisdak, ha? Ipa-plug ko na, ha? May resort po yan si Bisdak. Sa gusto lang po pumunta. Kasi kami po, libre po kami. Ewan ko lang kung libre po niya kayo. Lugi na nga dahil kay BBM. Lugi! Lugi! Bayad ka ng bayad ng Lahat tax. ng partner, dahil sa mahal ng pamasahe na yan, apektado tayo, may taga Mindanao tayo, meron tayong maliit na hanap buhay dito, tulad ni Bisdak, meron siyang accommodation hotel, sa mga, accommodation. sa mga turista. Hindi bagay, kung ganun kamahal ang pamasahe, sinong gaganahan pumunta sa Siargao, sa Mindanao, na napakamahal ang pamasahe? Hanggang, Diyan na lang sila sa Palawan, diyan na lang sila sa Boracay, ganun din naman, dagat din naman, dugtong lang rin naman yan eh. Di ba? Di ba rin na, basta makaligo lang sila. Paano yung mga tourist spot dito sa Mindanao na tihamak Correct. na mas magaganda? Di ba mga partner? At higit sa lahat, wala nang halos mga foreigner na kumakain ng balot ko, partner. Pumupunta partner sa balutan mo partner. Lugi na balat mo partner. Mga partner, ito. Partner, Araw-araw nag-harvest ako ng yung mga 1,000 itlog ng balot. Tapos, Nabugok na lang. nabugok lahat. hindi naman. Malulupit na mga negosyo nito eh. Tingnan mo ha, yung isa may resort. Patikin mo sa mga foreigner ba, yung balot. Kaya masarap yung balot. Wala nang foreigner po. Sa Mindanao, mahal pa masahe. Pati yung business na Bisdak, wala na tuloy siya nakikita sa CCTV na mga sexy na mga Para- diba? Logi na partner talaga ang turismo sa Siargao partner. Mga partner. Masyadong mahal talaga sa totoo lang ang pamasahe. Kailangan ibaba nila yan. Kasi pag hindi nila ibaba yan, alam mo, napakaganda sana ang offer ng Siargao. Napakaganda lahat ng mga tourist destination. Totoo yan. Kompleto na yun lahat. Kumbaga yung buong tourist spot ng Pilipinas partner napunta sa isang lugar sa Siargao. Meron. Kung ano makikita mo sa Palawan underwater meron din sa Siargao yung parang underwater na meron din magandang beach sa Boracay. Meron din nandun nga sa isang lugar kaya pamasahe ka doon. Sulit talaga mga 1 linggo kulang pa partner. Kaya Partner, Bisdak. napakasayang po. May nanonood sa dito eh. Pinopromote mo daw yung Siargao. Dapat daw may pasample. Pasample mo muna raw. Pasample mo muna. Hindi. Pasample mo muna daw ito sa mga bisdakeros, sa biraderos. Pasample mo kay KPL, pasample mo kay BMR, pasample mo sa akin. Siyempre, para kami din, masabi namin, kasi ikaw na po promote eh. Pag siyempre, sample namin, ay po, ang ganda-ganda po doon. Pumunta po kayo, di ba? Partner, pangalan pa lang ang ganda na. Pagdating mo doon, lahat ng pasahero, puro apam. Baka pag-aasawa ka ng apam doon, partner, sa Ay! pa lang. Nako, bawal dyan si KPL.